graduation and moving up ceremony. Our guest speaker was born on February 27, 1999. She was born in Barangay Atipulo. She is the daughter of Mr. and Mrs. Danilo Adit Lakwata and Honorable Maria Pulga Lakwata. He graduated her elementary education at Atipulo Elementary School in the year 2011, having an award as valedictorian. He finished his secondary school at Lawang National School in the year 2015 and also awarded as class valedictorian. He finished his college at the University of the Philippines, Los Baños. Her numerous achievements are: she is a registered nutritionist dietitian. She is a district nutrition program coordinator at Provincial Government of Northern Samar. She is a science research assistant at the Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute. She is a nutrition officer at the National Nutrition Council at the Department of Health. And now, ladies and gentlemen, I am honored to present to you our beloved guest of honor today, none other than Miss Kit Pulga Lakwata. A big round of applause, please. Thank you so much, Ma'am Perla. Oh, okay, you may now sit. So, thank you so much for all the teachers of the Barangay Atipolo Elementary School for inviting me, and to our parents who are witnessing this very important chapter of the lives of your kids. And also, thank you for Ma'am Espinia po for attending. So, for the information of everyone, I graduated also in this small barangay. So, para dili ko wala baonan ako speech, no? Mag-e-istorya na lang ako, and I'll have 3 points for you to remember. So, as someone who graduated and worked well at a National Nutrition Council, so I hope I can impart on your journey. Alright, first, pareho man sa iyo sa pag-graduate ko sa elementary, excited kam mag-high school. Once na mag-high school kam, iba ang iyo world. So excited kam nga magkayaon kam sing friends, mga amigo sa ibang barangay. Overwhelming itong siya. First, kinahanglan ninyo maging independent. Maaram na ba kami magtugon? Diba? Grade 5, grade 6, tinututdaan na kitsan atong mga kag-anak kung paano mabuhay nga kitala. Kasi once na mag-enter kita high school, expected sa ato nga maging independent. And which is a very good start na very proud, maging proud kita sa ato mga kag-anak. So, pag-enter namo sa high school, pareho man sa mga nararanasan dihan sa mga kag-anak, no? So, haon na nagiging irritable kitsan ato mga kag-anak. Ang sumo, hain na. May nagbabuhal sin sungo, sin binunot, sa motor, inangagikan. Anong cellphone, anong charger. Nanay, ito ako. Mainin, nahingalimtan ko. Diba? So, as years pass, nga naalala ko iton ngayon ang love language san kag-anak. Bisan kung maabot kam sin high school, nga nakakairita na kag-anak kay sigilaan paghatag sa iyo sin mga
unsolicited advice nga feeling niyo diri kakarawton or diri niyo nakakarawat an ato mga lataan kay si mama, kay si nanay. Diba? Pero mahihinumduman ito ninyo kag-anak ang kanra mga sakripisyo. So, bisan kami, first point, delayed gratification. When we say delayed gratification, diri mo nakit mag-expect sin bongga. Diri mo nakit in short, mag-antos lang So, bisan ako sa nag-high school up, tulo kami nga magbarog to, surunod kami. So, ansayo nga bunay san pato. So, arawiton sa mga mga parents dihan nga nagkayaon sin time nga daramo diha na ako mga pato. So, si mama, ito na kanyagin papabalon sa amo. Sa sayo na ang bunay, actually, pagpaulit-ulit la, ang igsura, masumo na. Pero tungod kay wala kami ibang nga choice, mag-aantos na la. Naranasan lat na mo, bumalyusin dumulhog sa lawang sin wala sigurado nga kwarta. Parang inoopdan ko pa si mama, para kumadto sa ako tito kantay Luis para manghurang sing kwarta. Diba? Which is I know nga mararanasan dihan san kag-anak. Mararanasan niyo ang pagkupuri, pero siton nga mga time, kinahanglan san iyo anak ang iyo suporta. Ang iyo presensya. Kay ini nga pag-graduate sila niyan, sa pag-graduate nila niyan, first step pala ito san mas makuri pa. Pag high school, daramo na ka na magiging barkada, daramo na ka na magiging kaupod, pero kinahanglan pa rin nila ka mo. Sa'yo sa nang inunamdaman ko, sa pag-enter ko high school, junior high na sa iyo, mayroong teacher nga nagsugad. So kapag nasa teenage years ka pala, diri pa perfect or complete ang imo brain, ang imo utak. Ibig sabihin, amygdala, one of the parts of the brain, mao pa nagko-control sa imo desisyon. Mga kinahanglan pa nato sin presence sa kag-anak para mag-guide. So, tungod kay diri pa fully formed ang imo prefrontal cortex, every time na nakaka-encounter ka mo sin emotion, overwhelming. So, halimbawa, pag mayaon sa iyo ng orba, so tikadto naman ka no. May sa iyo ng orba, very overwhelming siya sa feeling nga mayaon someone sa ako nga naruyag. So, possible nga magkayaon kam sing wrong decisions. So, as someone nga nag-agiliwat sin sadsiton, what I did is to delay the gratification. Antos nun So, I didn't enter into any romantic relationship which I prioritize muna sa ako sarili. Ako muna. Kasi paano ka makakabulig sa iba kung ikaw diri ka pa puno? So, it's one of the tips that I can give to you. So, focus on yourself. Kamo muna. Of course, next point is communicate with your parents. Just like what I've said earlier, so ang ato mga parents, dara ko sa nang karasakripisyo, bisan kung mangulungog na danay sa talinga, kinahanglan tagihapon sira pamatian. And to all our parents, thank you so much for supporting your children. So to achieve the themes, the theme for this ceremony, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan na bagong Pilipinas. And we are hoping after 10 years, 20 years, you are already a successful individuals nga magiging parents sa masunod nga generation. And to our parents na aaditanan, so maaramak nga mayong lot pressure sa iyo, but let's try to not pressure our kids or refer them as the retirement plan. Ibig sabihin, diri kay
ang ato thinking is parang ipupush nato ang atong mga anak para makatangkos, para magpaupay sin balay, para makapaghatag sin kwarta. It's not a good thing actually kasi may pressure liwat sa kanila. So, inisira, tinatry gihapon nila mag-conform sa society. So, let's try to be understanding and help them kung lalo ang ato may hatag na butang sa kanila. Okay? And my third point is keep moving forward. So, if you want to achieve something, align it with your goal. So that's what I did. So sa bata pa ako, elementary, high school, I envisioned myself as someone na successful. So whenever there are friends, mayaw nak mga amigo nga nag-uuya sa ako para lumalag, para nilibot sa plaza, sa lawaang, which is mararanasan niyo. Palagi mayaong question sa ako mind. Ini ba nga ako paglalag, makaka-contribute ba ini sa ako paging successful one day? Ang thinking nga, i-align mo kung naan imo niyan actions para sa imo goal. So if you want someone, for example, your vision is to become a teacher. So a teacher should be knowledgeable enough, daramo an aram. All you have to do is read. Right. Harness your own full potential to achieve your goal. Not doing something that could prevent it or paghimusin mga bagay na di align sa imo goal. Alright. Next, don't be with the wrong person. Ayaw pag-upod sa mga kaklase mo nga ibaan bagtasan or makiupod ka nalasan mga amigo mo nga okay ang kanira thinking. Ibig sabihin, be with someone na maupot liwat kasi society will impact your character. So if you are with someone nga sigilaan inom, sigilaan lalang, so ikaw liwat magiging parang inom, magninilalag ka. So align it with your goal. Lastly, may I know na pag mag-graduate ka, daramaan problema nga maabot ang time nga di rin na niyo kaya. Pero ayaw la pagtuko. Sige la ang panimuhot. Bisan ako sa pag-high school ko. Actually, wala kami hiapisan 40 to. Which is a very good thing na halos na naniyan nga kag-anak mayaon. Kasi mayaon kang kapasidad to provide with your children financially. Kami santo, kung nanulaan mapanimihong may agyansan kag anak, maugudla. What I did, kasi maaramak na kulang, nagbabaligyak sa eskwelahan, candy, chicherya, anak ko sa tubag, ito dara ko nga kanan Makati, mawanak daradara, ang sulod-sulod puro chicherya. Ibabaligyak ko sa akong mga kaklase. Kasi alam ko nga, I need to do something to help with my parents too. Kasi diri man siya basta-basta masusolusyonan. Kasi it's a financial thing and I have to help with my parents. Naaalala ko sa valedictory speech ko, ang nakasugad nga ito sa ako speech, hindi hadlang ang kahirapan upang makamit mo ang iyong mga pangarap. But growing up, I acknowledge na hadlang ang kahirapan para makamit mo ang iyong mga pangarap. So it's a different thing. Na masugad ka diri hadlang ang kahirapan, hadlang siya. Kung wala ka kwarta, makuri. Kung naghihikahuskan talaga, mas makuri. Kung wala kang bugas, pag madulog kang, mas makuri. Pero, with your perseverance, kung kamo mismo, itatatak niyo sa iyo sarili nga kinahanglan ko makagraduate. Kasi mas makabulig pa
kung ako bubulugan ko ang ako sarili. And to those parents nga ade, kinahanglan san kabataan ang iyo presensya, ang iyo pagbulig. Bisan ka magpakapangutang, someday, may kukulantan niyo ang result. And I hope after this, kauman sine, magpatuloy kita na mangarap para sa atong mga graduates, and to our parents, please be with them. To our teachers, thank you so much for imparting your knowledge to these children. And ako, I am very thankful to my teachers from kinder, elementary, high school. I am very proud that I am a graduate of this institution. Maula, ang daramang nga salamat.